Panoorin nyo ito mga idol. Bago ang laban, buong tapang na hinamak ng isang maangas na Mexicano ang kakayahan ng mga Pinoy. Ayon sa kanya, mahihina raw ang mga Pilipino, lalo na ang mga Bisaya. Pinayuhan pa niyang umatras na lamang ang kanyang makakalaban dahil bugbog daw ang aabutin nito at gagapang palabas ng ring. This Filipino cannot able to walk after the fight. I spar super welterweight and middleweight. This is very easy for me. Pero nang dumating ang tunay na bakbakan, ang hambog na Mexicano ang bumagsak at napagapang sa lona na parang isang sanggol. Usapang bakbakan, di magpapahuli pag may bagong laban. Bago ang kanilang paghaharap, matapang at puno ng kumpiyansa ang Mexican southpaw na si Juan Antonio Rodriguez. Katatapos lamang niyang gulatin ang mundo ng boxing matapos talunin ang Cebuano at world number 2 contender na si Mercito Gesta. Isang malaking tagumpay na nagdala sa kanya ng kasikatan. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat, lalo ring lumaki ang kanyang ulo. Para kay Rodriguez, madali lamang daw ang naging laban niya kay Gesta. At mas madali raw ang susunod niyang makakalaban, ang tubong General Santos City na si Romero Ruthless Duno. Para sa Mexicano, isa na naman itong Bisayang magiging biktima niya. Isa na namang hahakbangan patungo sa inaasam niyang world title. Ipinagmalaki pa ni Rodriguez na 3 minuto lamang niyang pinanood ang mga highlight ni Duno. At sa loob daw ng maikling panahong iyon, kumbinsido na siyang kaya niyang patulugin ang Pinoy. Dumating ang gabi ng kanilang paghaharap sa Fantasy Springs Casino sa Indio, California. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Sa first round, si Duno ang unang nagpakawala ng mabibigat na suntok. Hindi siya umatras, hindi siya naghintay. Siya mismo ang lumapit at nagdala ng digmaan sa harapan ng Mexicano. Big punches early on from both. Sa second round, lalo pang tinaasan ng Pinoy ang pressure. Mabibigat na kombinasyon, sunod-sunod na pag-atake. At sa bawat suntok na kanyang pinapakawalan, tila iisa ang kanyang mensahe. Hindi siya pumunta sa Amerika para maging hagdan ng kahit sino. Face of a culture. And all the wow. Let us know. Say what's up. Rodriguez takes a body shot from Duno. This is a very even round. Rodriguez is giving as good as he's taking, but the harder shots are being landed by Duno. Rodriguez is just standing right there, going nowhere. Rodriguez is doing a good job with his jab. Boy, Duno is just unloading, hoping. Rodriguez is doing a good job with his jab. Boy, Duno is just unloading, hoping. Sa third round, nakahanap naman ng pagkakataon si Rodriguez. Tumama ang ilan sa kanyang malilinis at mabibigat na suntok. Pero hindi natinag si Duno. Tinanggap niya ang sakit at ibinalik iyon ng mas mabigat. Wilder than he was in the previous round. Really be opening himself up to getting a quicker shot. Pagsapit ng fourth round, nawala na ang maingat na diskarte. Naging purong digmaan ang laban. Big right hand. Rodriguez is the busier too, and he's landing a lot. Duno landing at a slightly higher connect rate. Remember, Duno has gone 10. Big left hand by Duno. Catches Rodriguez. Here's the problem. Rodriguez can catch. He's got a good shin. Great shit. Boom! It might be wise to go to the body. He's landing to the head. He's busting up Rodriguez to his eyes. Sa gitna ng kanilang mabangis na palitan, aksidenteng nagbanggaan ang kanilang mga ulo. Nasugatan sa paligid ng kaliwang mata si Rodriguez. Unti-unting tumulo ang dugo, pero ipinagpatuloy pa rin ang laban. Looks like this. Pretty much even. Landed, not so much. I think Rodriguez is better with the combinations when they're in close. He mixes the body and head punches very well. And now Duno is taking some
Sa 6th round, dumating ang pinakamahirap na sandali para sa ating kababayan. Ilang beses siyang tinamaan ng matitinding suntok. Sandaling nakuha ng Mexicano ang kontrol ng bakbakan. Pero kahit nasasaktan, nanatiling nakatayo si Duno. Hindi siya nagpadaig sa sakit at lalong hindi siya nagpatinag sa yabang ng kanyang kalaban. Headband with those straight lefts. I think he's tired. I think he's surprised. Yes. And Duno takes another straight left. And Rodriguez. Are we going to have two? Sa 7th round, lalo pang naging alanganin ang sitwasyon ng Pinoy. Binawasan siya ng 1 puntos dahil sa low blow. Sa isang dikit na laban, maaaring iyon ang maging dahilan para maagaw sa kanya ang tagumpay. Kaya kailangan niyang gumawa ng isang bagay na hindi kayang balewalain ng mga hurado. At pagsapit ng 8th round, dumating ang suntok na bumago sa takbo ng laban. Rodriguez winning from the 3rd round. Last name. So Mozo is his other last name. It's Rodriguez Mozo, and everybody just calls him El Mozo. And that's one wrinkle in. At pagsapit ng 8th round, dumating ang suntok na bumago sa takbo ng laban. Isang napakalakas na tama sa katawan. Parang biglang nawala ang lahat ng hangin sa katawan ni Rodriguez. Bumagsak ang Mexicano. Napagapang siya sa ibabaw ng lona. Ang boksingerong nagsabing mahina ang Pinoy, ang lalaking nangakong patutulugin si Duno, ngayon ay nakaluhod at gumagapang sa harap ng ating kababayan. Nagawa pang makatayo ni Rodriguez. Well, I think it was a body shot. He's doing it great. Well, they're calling it a knockdown. Got it. Nakatayo pa si Rodriguez at ipinagpatuloy ang laban. Up at 9. Okay, they're calling that a I knockdown. think maybe Rodriguez thought that it was a low blow. Big right hand from Duno. He wants to finish this right now. And he's got to suck it up. Now there's another borderline shot from Duno. Duno's got to be careful with that, but it's wise to go back to the body because that's where he hurt. Rodriguez. You're exactly right. 15 seconds. What a left hand from Rodriguez. This guy is so tough. Sa tindi ng tinamong sugat ni Rodriguez sa bakbakan. Body shot. And now he's in there swinging. That eye does look nasty, but I think Mr. Caballero's done a good job controlling the flow of blood. Oh, good straight left hand by Rodriguez. Rodriguez is fighting with a sense of urgency now. And he was hurt to the body in that previous round. Oh, Pero pagsapit ng 9th round, lumala ang sugat na dulot ng accidental headbutt. Ipinasuri siya sa ringside doctor at matapos makita ang kondisyon ng kanyang mata, tuluyan nang ipinatigil ang laban. Technical split decision victory para kay Romero Duno. Ano ang masasabi ninyo sa ipinakitang performance ni Romero Duno? Ibahagi ang inyong opinyon at isama ang inyong lugar. Tingnan natin kung hanggang saan umaabot ang suporta ng mga Pilipino para sa ating matatapang na boksingero. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.